Gaano kaya katotoo itong kumakalat na tsismis sa social media na di umano meron daw civil war yung magpinsang Bongbong Marcos at itong si Martin Romualdez. Hindi mo rin naman masisisi itong si Martin Romualdez gawa nga ng pinigilan siya ni Boying Remulla na makapunta abroad para magpa-check up. Alam naman natin kung sino yung nag-appoint dito kay Boying Remulla, di ba? Hindi si Bongbong Marcos. So, nakakatunog siguro itong si Martin Romualdez na baka ilaglag na siya ni Bongbong Marcos kasi nga may bali-balita nga 'di ba na nahuli na nga daw si Saldico dun sa Czech Republic at inanunsyo ni Bongbong Marcos sa kanyang Facebook account. Yun nga, kaya siguro kinakabahan itong si Martin Romualdez dahil nga dalawa lang naman yung pagpipilian doon ni Saldico. It's either baguhin niya yung statement niya dahil nga ang nakaladkad sa mga pinagsasabi niya, di ba, si Martin Romualdez tsaka kung si Bongbong Marcos. Ngayon, kung mahuhuli o makukuha agad ni Bongbong Marcos itong si Saldico, pwede itong mahilot at baguhin yung kanyang statement para idiin lalo si Martin Romualdez at ilayo na itong si Bongbong Marcos sa issue ng flood control project. Kaya itong si Martin Romualdez naglabas ng statement na parang medyo may pananakot kay Bongbong Marcos. Indirectly nga lang to kasi hindi naman niya binanggit yung pangalan, pero sabi nga niya yung corruption ay nagsisimula sa executive department dahil sila yung nagpapatupad ng mga project. So sino ba ang head ng executive department? Di ba si Bongbong Marcos. Kaya yung ugong na chismis na merong ng civil war na itong magpinsan mas tumitibay. Gawa nga ng mga pinagsasabi na rin ni Martin Romualdez. Kaya ito, pakinggan po natin itong balitan to kung talagang may katotohanan yung civil war ng magpinsan. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ito muna para mas ano. Ateneo de Manila University. Ano ba akala ko about squirrel yung pag-uusapan, Camille? Professor, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Ay, magandang umaga po. Ay, Prof, anong take mo dito sa video statement ni former Speaker Martin Romualdez? Sabi namin ni Doris, may mga idea na parang laglagan na. Oh, yun na nga. Oo, admin versus the former Speaker. Mukhang hindi na allies yung magpipinsan. Oo. Unang-una, baka pwede ko sabihin na bakit ngayon lang siya lumabas, no? Yun. So, bakit ngayon lang? So, yun yung unang-una kong punto doon. Tapos, Dahil yan ang iyong punto, kailangan nating kantahan niya ng importante kasi yan mga kababayan, di ba? Kailangan nating kantahan niya ng bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang lumabas sa mundo? Wala nang pera. Oy, naku po Romualdez, wala nang pera. Anyari? parang ang naging dating tuloy sa akin is bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan na kung saan parang napaka-sensitive ng mga information na sinishare mo, sana nilabas mo na ito dati pa. So tama yung nabanggit mo, no? So parang ang tono ng kanyang statement parang naglalaglaga na sila. So sa loob ng koalisyon mismo, maaring maka further damage nung kanilang parang koalisyon. So yun yung parang basa ko doon sa statement ni former Speaker Romualdez. Wala na pong atrasan pag ganyan na umpisahan na kumbaga yung giyera. Tuloy-tuloy na. Parang ang sabi nila, you've crossed the Rubicon. Correct. Parang Tama, ganun, tama. wala na. From now on, hindi na alay. Hindi na sila alyado, magpinsan. Anay na sila. Kaya Tama. yun yung pwede nating Hindi na sila alay, anay na silang pareho. Wala na nasisira na yung Di ba, kunwari bahay. Yung bahay mo yan yan yung iyong gobyerno, yung bahay mo. Dahil puro sila anay na ngayon, unti-unti nang bumabagsak yung bahay. Wala na, hindi na sila alay, anay na sila kita yung direksyon. Kasi nga, Saka ito yung literal na kumbaga 'di ba sa mga
kasi hindi sindikato, di ba? Ito yung literal na nagkakaonsehan na. So dahil hindi na kumbaga hindi na sila nagkakasundo-sundo, andyan naggugulangan na sila, naglalaglagan na nga, ika nga, ito na, nag-oonsehan na sila, talagang inungungusunan nila kung sino-sino para lang protektahan nila yung kanilang mga sarili. Ang nakita ko parang motibo siguro dito is yun nga dahil nga yung ombudsman naglabas ng statement na kung saan yun nga nabanggit nila na masasama nga ito si former speaker Romualdez. So sa tingin ko ang kanyang motibo rito is parang baliktarin o parang ilihis yung mismong direksyon ng investigasyon. So maaring nga ito magkakaroon ito ng laglagan sa bandang huli. Yun, Given nga laglagan. na marami siya nabanggit na mga impormasyon na masasabi nating parang inaasahan na natin na gano'n yung mangyayari, pero obvious na na parang tinatry niya parang umiwas o ilihis talaga yung sisi. Opo. Pero kung ganyan na lumabas na siya at yan na nga, laglakan at hindi ako po pwedeng ako lang, yun ang dating eh. So ano po ang susunod na kabanata? Wala na yung koalisyon nila ng kanyang pinsan. Ano ang susunod na mangyayari? Siguro Babagsak mas na. magiging mas magiging mainit yung discussion. Baka nga mamaya makasapaw pa ito dun sa mga ongoing na mga issues na hinaharap natin. Again, masasabi Sir, ito po talaga ang tunay na issue. Anong sinasabi ninyong iba pang issue? Ito ang tunay na issue ng bayan ngayon. Yung bilyon, wala nang mas lalamang pa sa tunay na issue. Ano sinasabi ninyo? Impeachment? O pagtaas ng presyo ng krudo? Sir, lahat to damay dito. Sa katunayan, sa sobrang tindi nito, pinag-uusapan nga ho ito sa Supreme Court right now eh. Yung unprogrammed bills, sa budget, di ba? Yan po ay pinag-uusapan dahil napakahalaga ho. Ang tinding korupsyon na nangyari. Ito talaga ang punot dulo ng pagbagsak ng bansang Pilipinas. Ano sinasabi ninyong ibang issue ang dapat pagtuunan ng pansin? Impeachment? Dito may punto kasi nga naman yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, wala namang wala namang dating yan sa mga ordinaryong Pilipino. Alam na nila politika yan eh. Tsaka sino-sino ba yung pinaggamitan ng confidential funds na talaga ipinagpuputok ng butse nitong mga sympathizer ng NPA, itong mga dilawan, itong mga loyalistang tanga. Diba? Sino ba? Yung mga terorista doon ginamit. Dito ginamit sa mga korupsyon ng DepEd. Kaya nga di ba nagkabuking sinabi na nga ni VP Sara na meron 2 tao lang na nagkokontrol ng budget ng Pilipinas, si Saldico at si Martin Romualdez. So baka nakakalimutan nyo, binanggit yan ni VP Sara. So yung impeachment, hindi yan pinapansin ng mga Pilipino. Nagiging teleserye na yan. Pero yung korupsyon sa flood control, yan, dyan umaare, talagang nasa bituka yan ng mga Pilipino kasi pera ng taong bayan yun eh. Yun yung kumbaga pinaghirapan niyang kinuha ng gobyerno para maibalik sa programa, para mapawayos yung buhay ng mga Pilipino. Pero nangyari, naibulsa lang ng mga ilang mga kurakot na politiko sa pamumuno yan, o hindi pamumuno, pero sabihin natin dahil sa pagkonsinti ni Bongbong Marcos at pagkonsinti na rin ni Martin Romualdez. Dahil siyempre, nanggaling yung mga proponent sa mga karamihan, congressman, di ba? Tapos hinayaan ni Bongbong Marcos na magpasok ng napakaraming insertion. Kaya nga, di ba, nasa Supreme Court ngayon, meron ng oral arguments tungkol nga dyan sa mga pinaka-corrupt na budget ng Pilipinas. So, hindi impeachment yung pinaka-main issue dapat dito. Ang pinaka-main issue rito, yung flood control, tsaka itong national budget natin. Kayo naman, sir. Ito, para ako, medyo pumantig ang tenga ko dun eh. Ito talaga ang tunay na issue, yung bilyong-bilyong ninakaw mula sa atin. Mula sa'yo. Nagbabayad ka ba ng tax? Kung nagbabayad ka ng tax, magagalit ka. Dahil yung tax na binabayad natin, pinaghihirapan natin, tayong kumakayod, sila nakikinabang, mga animal, sila. Di ba? Sasabihin ninyo,
nililiis sa ibang issue. Hindi nililiis to, sir. Bakit ba? Masyadong mainit ulo mo, ah. Ang init kasi ng panahon ngayon, eh. Ito na parang late siya, pero again, malaking ano ito, development, kasi nga yung paghahanap natin ng accountability dun sa nakaraang issue ng flood control na mapasanggang ngayon, patuloy pa rin na hinahanap natin kung ano talaga yung nangyari dito. Kumbaga makakapagpabago ito ng tono eh. So maraming pangalan pa rin ang lalabas. So antayin natin yung mismong mga ebidensya na pwedeng ilabas din ito ni former Speaker Martin Romualdez. Huwag nating kalimutan na ano siya main player siya. Kaya nga parang ako nung nakikinig ako sa statement niya, apart from yun nga, yung naisip ko nga na bakit ngayon ka lang, masasabi ko na magiging mabigat yung kanyang contribution dito sa discussion kasi ano siya speaker. So yung access niya sa information, yung kanyang access niya sa mga malalaking tao, talagang direct. Oo. Para malinaw ba sa inyo, Professor Arjan, ano ang papel niya? Kung sinasabi na siyang mastermind, paano siya naging mastermind? Kumbaga, anong kumpas niya? Una-una, wala siya dun sa small committee. Correct. Pangalawa, wala din siya sa APRO. Although, syempre siya ang speaker. Ang tinuro nga niyang pangalan, si former Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Kaya nga. Na nag-decide dun sa budget. So, Or- malinaw ba anong papel niya? Oo. Kaya siya itinuturong mastermind? O baka naman dahil lang sa impluwensya, dahil nga pinsan niya ang Pangulo. Ako kung babalikan natin yung mga nangyari noong 2022, so makikita natin na yung mismong pag-angat niya dito sa pwesto ng Speaker of the House, makikita natin na malaki yung kanya naging role sa pag-aayos nga ng legislative parang majority dito sa pamahalaang Marcos. So yung kanyang pamumuno bilang Speaker, ito ay nangangahulugan na meron siya impluwensya sa mga bawat miyembro. So sa mga nagdaang taon, nakita natin na naging punong abala siya sa pagpupush ng mga agenda ng Pangulo. So mahirap kasi parang mahirap na isipin na wala siyang role sa budget kasi kung babalikan mo talaga yung mga nangyari bawat taon, isa siya sa mga parang leading figures sa push ng mga items, so yung pagja-justify ng mga pag-allocate ng mga funding. So again, yung mga claims na nagsasabi na meron siyang role dito sa issue ng flood control, ito ay dapat niyang harapin. So kailangan meron siya ebidensya talaga or meron siyang parang mabigat na ebidensya para magsabi na wala siyang parang role dito. So yun yung parang dapat harapin ng dating Speaker of the House. So yung kanyang statement, simula lang ito ng kanyang parang mahabang parang proseso na kung saan kailangan niya talagang mapatunayan na wala siyang role dito. Pero assuming that is true, yung sinasabi mo na parang sa budget, ang dulong paperman ng budget ang presidente eh. Kaya Yun! nga. Hindi din pwedeng magugas kamay yung presidente Nat- na hindi wala akong natumpok mo. kinalaman dyan. Yun! Natumpok mo! Ang dulong proseso, siya, taas, oo. ang presidente, hindi ho ba? Yeah, yun yung burden ngayon ng ating Pangulo kasi kung tutusin, parte talaga siya ng proseso. Remember, ang budget, ginagawa siya batas. So yung proseso ng paggawa ng batas, parang ang huli na parang may role dito yung presidente. So, humipirma siya. So nakailang taon tayo na kung saan pumirma siya dun sa mga Appropriations Act na ginawa ng Kongreso na kung saan ang kanyang pinsan ang House Speaker. So ang punto kasi dito is yung bang mga pangunahing personality na sinasabi nilang dawit dito sa flood control, sila lang ba talaga o meron pang mga iba pang mga personalities na kasabwat dito. So madalas na nababanggit ang pangalan ng dating House Speaker. So ngayon pa lang kumbaga umuusad yung parang yung investigasyon na kung saan pumupunta na yung direksyon sa kanya. So ang punto kasi dito, mahirap itanggi na na parang wala siyang parang role dito sa paglalakad ng mga agenda ng Pangulo dito sa budget, yung mga mismong dapat pondohan ng mga programa. So parang mahirap paniwalaan, mahirap parang ma-convince yung mga tao na kung saan yung mismong Speaker of the House, siya yung isa sa mga taong nakakaalam talaga kung ano yung magiging direksyon ng usapan, lalong-lalo na sa bawat step na dinadaanan ng mga batas.
Okay, Prof, thank you ha. Maraming Okay. salamat, Prof, sa Nagigets nyo yung pinakapunot dulo, malabo na hindi daw involved. Kasi talagang yung influence ng isang speaker, sabi nga sa Congress, sa House, walang gumagalaw dyan ng hindi aprobado ng speaker. Yes, maybe he's not part of the BICAM, he's not part of the small committee, but again, the representation of Zaldico is there. So kung ano man ang gawin ni Zaldico dyan, imposible na walang basbas ito ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Yan po ay napaka-imposible. Ayan po ay hindi na pwedeng itanggi. Yan po ay isang malaking... Correct yan. Hindi na talagang may kaya na itanggi yung itong pagkakaano na yung pagkakabulilyaso nitong manual yung flood control project. Kasi nga, dahil na rin sa kawalan nila ng delikadesa. Diba? Kasi biruin mo, presidente, tapos speaker of the house, magpinsan. So siguro may inggit sa katawan nitong si Martin Romualdez dahil nga iniisip niya siguro na mas matalino siya kay Bongbong Marcos, pero bakit yung naging presidente siya? Hindi. Kaya nga di mapapansin ninyo, itong bago pa magkagulo-gulo silang dalawa, parang umaaktong presidente itong si Martin Romualdez na tila siya yung nagpapatakbo ng budget, yung mga programa, siya yung nangunguna, di ba, nagpapa-implement tulad ng mga ayuda. Kaya nga di ba, laging sigaw ng mga congressman, salamat kay speaker, dahil kay speaker. So andun yung ambisyon siguro, malamang andun yung ambisyon ni Martin Romualdez dahil nga kung inyong maalala yung People's Initiative, di ba? Iyan pakulo rin ni Martin Romualdez na pinapipirma para mabago yung konstitusyon natin, magkaroon na lang ng Prime Minister at ang pipili nun mga congressman at syempre ang ilalagay nila doon si Martin Romualdez. So dahil na rin sa sa pagiging pagiging gahaman sa kapangyarihan at kayamanan, ito yung sinasapit nila ngayon. So nagkakaonseyan na yung magpinsan at yun nga, kahit anong gawin nilang dalawa, parehas pa rin silang mahuhulog sa kanilang mga kumunoy kasi nga it's parang kahit saan sila lumagay, sila pa rin ang may tuturo dahil sino ba yung bumipirma ng batas para maging batas yung national budget, si Bongbong Marcos. Sino ba yung mga yung head ng appropriation, di ba, yung small committee, sino ba yung namumuno niyan? Siyempre, yung Speaker of the House. So, hindi pwede nilang itanggi o hindi nila pwede idahilan na wala silang kinalaman dyan. Although, gumamit ng konting utak itong si Martin Romualdez dahil nga hindi siya sumama doon sa bicameral committee tsaka doon sa small committee para meron siyang denial, di ba? Tulad ng nangyayari ngayon, ang tinuturo niya si Chis Escudero dahil nandun si Chis Escudero sa bicameral conference. Pero isipin niyo, sino ba yung boss ni Zaldico? Hindi naman si Chis Escudero. So, medyo malabo rin yung sinasabi ni Martin Romualdez na ang magkasabot dito si Zaldico at itong si Chis Escudero. Samantalang merong statement si Zaldico at ang sinasabi nga niya, dinideliver niya yung pera kay Romualdez at kay Bongbong Marcos, pati na rin kay Sandro Marcos. So, yan yung abangan natin kung ano yung magiging ito ni Martin Romualdez kung sakasakaling na bumalik siya dito sa Pilipinas at ipatawag na siya sa Senate Blue Ribbon Committee para klaruhin yung mga bagay-bagay na yan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.